Ako po ay nandito para po i-remind po lahat tayo o i-remind ko lahat ng viewers o tagapakinig ng Daily Good Vibes na wala pa tayo sa tribulation. Again, I would like to remind each and every individual na nakakaabot ng mga videos na ito, wala pa po tayo sa tribulation. Okay? Sirang plaka, sirang CD na ako. Yes, you can tag me like that. Bahala kayo. Pero tandaan po ninyo, may mga tao ring hindi ganong nauunawaan yung katotohanan na mga bagay na sinasabi ko. That's why I really need to repeat it para matulungan yung ibang mga tao na natatakot. Marami pong natatakot ngayon. I'm not making this up. Maraming natatakot, maraming nangangamba what will happen in 2026 or for the rest of 2026 and susunod na mga taon pa o mga so on and so forth. And I would like to give each and every individual a hope na matatagpuan lang kay Kristo Jesus. Wala na pong iba. Para hindi matakot, para matanggal ang anxiety, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Alam po ba ninyo sa Bible, meron pong senaryo na kagat ng ahas yung mga tao. Panahon ni Moises. Okay? Pwede ko itong i-connect doon. Kasi nandun din po yung healing eh. May healing na nangyari doon sa mga tumingin doon sa ahas. Kasi sinabi ng Panginoon doon sa mga, or should I say, sinabi ng Panginoon kay Moises regarding doon sa mga taong nakagat ng ahas. Tumingin kayo doon sa bronze na ahas na nakalagay sa isang parang punong kahoy, no? O parang wood or something. Tignan ninyo yon at ang sino man titingin doon gagaling. Si Jesus po ang sinisignify noon, ang nire-represent nung bronze na ahas na nakapulupot doon sa kung ano man yun na kahoy. Alam po ba ninyo, sinisimbolo ng kahoy ang cross, no? And si Jesus nakapako doon. Okay? And right now, it is finished. Natapos na ni Kristo lahat. Perpektong gawa ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. We just have to look at it, no, on a daily basis. Hindi ko sinasabi na parang gumaling yung katawan. Okay, ako may iniinda po last week, ang sama ng pakiramdam ko, pero sabi ko, Lord, mahal mo ko, hindi mo ko pababayaan na matay ka sa cross para sa akin. The cross, ang bida. Yung ginawa niya sa cross, ang bida. At ang pinakabida yung namatay sa cross. Tama po ba? At muling nabuhay para po sa atin. Kaya nga po, tingnan niyo pong mabuti. Kung natatakot kayo dun sa dala na dulot nito, kasi ang dami pong mga balita. Actually, dati pag may nagbalita sa YouTube, mga ganito ganyan, parang fake news eh. Pero ngayon po, totoo. Yung Euphrates River, alam niyo po ba natuyo? No? Yung mga tipong ganyan. Tapos yung sobrang ginaw ngayon sa Amerika. May auntie from New York, talagang 3 coating ang nilalagay niya doon sa kanyang, ang tawag dito? Jacket o ano man tawag doon, ang kakapal ng araw para makabili lang ng mabibili niya sa labas. Hindi po siya biro. At ang Australia napakainit, sobra. Sobra daw po. Alam natin ang Australia malamig na country, pero anong nangyayari ngayon? Kumbaga, Euphrates, it dried up. Talagang hindi mo nga maiiwasan. Kasi dati mga ganyan, uy, fake news lang yan, uy, ganun lang yan, uy, ganun lang, no. Now, hindi na siya fake news. It's true. Nakikita na. So, pag sumasapit yung anxiety, o iba nagpapanic attack na sa mga nangyayari, look unto the author and finisher of our faith, the Lord Jesus Christ. Again, as I early opened this video, sabi ko, wala pa tayo sa tribulation. Okay? Paano ba papasok ang tribulation? Alam naman nating lahat, mangyayari po yan kapag ka na-rapture na ang church. Tayo ang church, we are still here. Therefore, wala pa po tayo doon. Magkaroon tayo ng kaliwanagan po dito. Ano po? Wala pa tayo doon. Makatitiyak po tayo. Bago numating si tribulation at lumabas ang Antichrist, wala na po ang church dito sapagkat dadagayin na tayo ng Panginoong Jesus, dala ng kanyang pagmamahal at pag-ibig sa atin. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi pa, click that subscribe button. Maging ka-good vibes, i-share mo si Jesus, kanyang pagmamahal, kanyang pag-ibig sa buong mundo. Thank you. God bless.